لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng paksang tinatalakay natin ang totoong mensahe ni Kristo Jesus. Noong nakaraan po ay pinagdiinan natin na sa aral ng Islam ay hindi maaaring maging tunay na Muslim ang isang Muslim hanggat hindi siya sumasampalataya sa Mesiyas na si Kristo Jesus. Sapagkat ang pananampalataya kay Jesus at lahat ng mga propetang nauna sa Kanya ay isa po sa 6 na haligi ng pananampalataya sa relihiyong Islam. Nais ko rin pong ulitin ang payapong payo sa mga kababayang Kristiyano na sa paksang tinatalakay natin ay huwag po nating pairalin ang mga emosyon natin, sapagkat ito po ang magpapalabo sa atin na makita ang katotohanan. Saka na po natin papangingibabawin ang emosyon matapos ang makatwirang pagkakaunawa sa mga paksa. Dahil kapag ganap nang naunawa ng isang tao ang katotohanan ng mga usapin, handa na ang puso't isip niya na masigla at panatag na panindigan ang katotohanan iyon. At ito ang tunay na pananampalatayang tiyakan na walang halo na kahit katiting na pag-aalinlangan. Tungkol sa usaping kaligtasan, naging kaisipan po ng marami na ang kaligtasan ay hindi tiyak. Malalaman na lamang daw natin sa araw ng ating kamatayan o araw ng paghuhukom. Ang ganito pong pananaw sa katuruan ng Islam hinggil sa kaligtasan ay bunga rin ng kawalan ng katiyakan sa mga pinaniniwalaan ng tao sa kanyang relihiyon, na maaaring sa salita lamang ay sumasampalataya na ang katotohanan ay hindi siya nakakatiyak o maaaring hindi talaga sumasampalataya. Ang ganito po ay napakarami. Bagkus ang iba'y tahasang nagsasabi na sila'y mga Kristiyano pero hindi sila tiyak kung may Diyos bang talaga. At ang iba naman hindi na talaga naniniwala sa Diyos. Ang iba naman hindi rin naniwala sa tinuturing na banal na aklat o Biblia. Paano pa kaya ang paniniwala sa araw ng paghuhukom? Kaya naman, ang ganitong mga tao kahit magpakita pa tayo ng maraming katunayan sa kabulaanan ng Kristyanismo o kabulaanan ng banal na kasulatan ng Kristyanismo na Biblia, wala pa rin pong epekto sa kanila. Sila na ang mga taong ang prinsipyo hinggil sa relihiyon ay kambing kahit lumipad. Mga kapatid, ano nga ba ang prinsipyong sinasabi kong kambing kahit lumipad? Ang kwento nito ay tungkol sa 2 manlalakbay sa disyerto. Sa malayo'y manakita silang hayop na kulay itim at pinagtalunan nila kung anong uri ng hayop ang kanilang nakita. Sinabi ng isa, "Tiyak akong kambing yan." Sinabi naman ng isa, "Abay hindi, yan ay uwak." Pinagtalunan nila hanggang sa nakapagpasya sila na lapitan ang hayop. Sapagkat kung ito'y kambing, makikita nila na kambing nga. At kung ito na may uwak, tiyak naman ding lilipad ito kung makalapit na sila. Sa madaling salita, nang lumapit sila sa hayop, ay lumipad ito. Pero ang sinabi ng isa na ang paniniwala ay kambing, sabi niya, kambing pa rin kahit lumipad. Iyon tingnan mo, lumilipad ang kambing.
Ang paksang pinagtatalunan ng dalaway wala pong kabuluhan. Bakit? Sapagkat kung kikilalanin man ng isa ang katotohanan na ang lumilipad ay hindi kambing, wala namang mawala sa kanya at wala naman siyang mapapala. At ganito ngayon ang pananampalataya sa mga pinaniniwalaan sa relihiyon sa nakararami sa mga tao. Hindi mahalaga ang katotohanan sapagkat wala namang kapararakan sa tingin nila ang katotohanan sa relihiyon. Ang mahalaga sa nakararami ay sumusunod sila sa agos ng buhay ng nakararami sa kinabibilangan nilang lugar, bayan o bansa. Kaya naman, sa ganitong mga tao na ang prinsipyo'y kambing kahit lumipad, kahit ipakita pa sa kanila ang mga sipiin natin noong nakaraang aralin sa mga salita mismo ng sarili nilang mga theologians, mga Bible scholars, iyon ay walang halaga sa kanila, walang epekto. Halimbawa, sumipi tayo nung nakaraan hinggil sa autentisidad ng Biblia. Sinipin natin ang paunang salita ng the myth of God incarnate, na ganito ang ating mababasa. Babasahin natin uli. At tinanggap nito na ang mga aklat ng Biblia ay sinulat ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang mga katayuan at hindi maaaring mapagkalooban ng literal na pang-Diyos na autoridad. Sasabihin pa rin nila, malakas ang pananampalataya ko na ang Biblia ay hindi na bagong salita ng Diyos at kasi inspired, kinasihan ng banal na espiritu ang Biblia. Sinipid din natin ang salita ng mga sektang protestante at Romanong Katolikong iskolar ng Biblia sa Estados Unidos na ang mga salita lamang sa The Lord's Prayer o panalangin ng Panginoon na maipagpapalagay ng tumpak na nagmula daw kay Kristo ay ang salitang Ama. Doon sa Ama namin, isang salita lang ang tama, Ama. At ayon sa mga scholar na ito, na lahat ng mga salitang sumusunod pagkatapos ng panimulang Ama namin ay idinagdag ilang siglo ang nakakaraan. Dinagdag ng mga eskriba ng iglesia na kumopya sa naunang mga manuskrito ng Ebanghelyo. Pero sasabihin pa rin nila na ang prinsipyo'y kambing kahit lumipad. Basta ako, malakas ang pananampalataya ko na ito nga ang panalangin itinuro ni Jesus sapagkat ito'y mula sa kinasihang banal na Biblia. Sinipid din natin ang US News and World Report na may pangkat ng mga scholar na nagsabing mahigit sa 80% ng mga salitang ipinagpapalagay na nagmula kay Jesus na nasasaad sa mga Ebanghelyo ay maaaring apocryphal. Anong ibig sabihin ng apocryphal? Malamang na hindi tunay, hindi totoo, o inimbento. Kasama na dito ang 7 palabras. Ang 7 palabras, yung 7 huling salita na namutawi sa mga bibig ni Jesus doon daw sa krus. Pero sasabihin pa rin ng mga taong ito na ang prinsipyo ay kambing kahit lumipad. Hindi ito inimbento. Ito'y totoong salita ng Diyos na si Jesus na nagkatawang tao. Ito po ang prinsipyong kambing kahit lumipad. Sapagkat hindi mahalaga sa tao ang katotohanan. Bagkus ang mahalaga ano? Ang mahalaga ay ang kinagis ng paniniwala at kaugalian na sinusunod ng karamihan. Kagaya sa sinabi na natin, sunod lamang sa agos ng nakararami sa mga tao.
Sapagkat kung hindi ka sumunod, maging estranghero ka, naiiba ka. Samantala, sa mga tao naman na ang mga pinaniniwalaan sa relihiyon ay higit na mahalaga kaysa sarili nilang buhay, sapagkat dito nakasalalay ang pagtatamo nila ng tunay na buhay. Ang buhay na walang hanggan sa paraiso, na kapiling ng Panginoong tagapaglikha natin. At upang makamtan ang buhay na walang hanggan, ay tanging sa pamamagitan lamang ng pagtanggap ng katotohanan at pagsasabuhay nito. Sa ganitong kalagayan, tiyak na magsusumikap ang tao na alamin ang katotohanan upang ito'y maisakatuparan para po sa kanyang kaligtasan. Baliwalain niya ang anumang iisipin o sasabihin ng tao sa paligid niya. Dahil ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan pagkatapos ng kamatayan o araw ng paghukom ay higit na mahalaga kaysa sa reputasyon at higit na mahalaga ito kaysa sa buhay niya mismo. Kung siya man ay isang Kristiyano, matapos na malaman ang katotohanan ayon mismo sa mga Bible scholars na ang Biblia ay pinilipit, pinakailaman ng tao, dinagdagan, binawasan, at imposible nang malaman ng mga dalubhasang scholar sa Biblia mismo kung nasaan na ang autentikong Biblia. Kung gayon, hindi mapapanaligan ang Biblia para sa tamang paraan ng kaligtasan. Tiyak na ito'y naglalaman ng mga aral ng pagtatambal o pag-uukol ng anumang uri ng pagsamba sa iba pang Diyos o huwad na Diyos. At ito ang pinakamalaking kasalanan na kapag nagawa ng isang tao, walang pag-asa sa kaligtasan. Kung ngayon ang Kristiyanong ito'y agarang tatalikuran ang Kristyanismo at maghahanap ng katotohanan alang-alang po sa kanyang kaligtasan. Tiyak na matatagpuan niya ito sapagkat ang tao ay binigyan ng Diyos ng kakayahan na malaman ang katotohanan. Ayon sa sinabi ni Allah sa Quran, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Si Allah ay nagpalabas sa inyo mula sa mga tiyan ng mga ina ninyo nang hindi kayo nakakaalam ng anuman at gumawa para sa inyo ng pandinig, mga paningin at mga puso o isip nang sa gayon kayo ay magpapasalamat. Yan ay talata sa Suratun Nahl number 78. Ayon sa talatang ito, sa pamagitan ng pandinig, paningin at katalinohang ibinigay sa atin ng tagapaglikhay, malalaman natin ang katotohanan. At dito sa Islam, lahat ng mga pinaniniwalaan ay tiyakan. Ibig sabihin na walang halong kahit katiting na pag-aalinlangan. Gayon din, ang katiyakan sa kaligtasan na kung saan sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yushriku bihi shay'an. Ang karapatan ni Allah sa mga tao ay nasumamba sila sa Kanya at hindi sila magtambal sa Kanya ng anuman. At ang karapatan ng mga tao kay Allah na hindi siya magpaparusa sa sinumang hindi nagtatambal sa Kanya ng anuman. Ang ibig pong sabihin ng pagtatambal ay ang pag-uukol ng pananalangin, pagdarasal o anumang uri ng pagsamba sa ibang mga Diyos maliban sa tunay na Diyos. Kung hindi ginawa ng tao, ang pinakamalaking kasalanan ito ay tiyak ang kaligtasan, tiyak na hindi siya mapaparusahan ng Diyos ayon sa salitang ito ng propeta.
Subalit, ayaw naman ng propeta na aasa na lamang ang tao sa ganitong paniniwala nang walang kalakip na pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kaya sinabi niya sa taong nagtanong, "Qultu ya Rasulallah, afala ubashirun nas?" Qal, "La tubashirhum fayattakilu." Nagsabi ako, yung taong nagtanong sa propeta sallallahu alaihi wasallam, o sugo ni Allah, kaya hindi po ba ako magbabalita ng nakagagalak sa mga tao? Ibig sabihin, iparating ko ba ang mabuting balitang ito na ang taong kumikilala at sumasamba sa nag-iisang tunay na Diyos lamang at hindi nakasala ng pagtatambal ay maliligtas? Sinabi ng propeta, huwag kang magbalita sa kanila dahil aasa sila. Sa salitang ito ng propeta, itinuro niya na huwag lamang asahan ang katiyakan sa kaligtasan upang huwag nang tumalima sa kautusan ni Allah. Sapagkat ang totoong pananampalataya sa tunay na Diyos ay ang pagsunod sa kanyang kalooban. Ika nga, na ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Inshallah mga kapatid, kung loloobin ni Allah, sa sunod nating aralin, bago pa natin ipagpatuloy ang tungkol sa katotohanan ng mga bersyon ng Biblia sa English, ay tatalakayin muna natin ang tiyakan ding sinasampalatayanan ng mga Muslim na araw ng paghukom. Sapagkat ang tiyakang pananampalataya ng tao sa araw ng paghukom ang gumagawa din sa kanya na tiyakin o siguraduhin ang kanyang kaligtasan sa araw na iyon na sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang paraan ng kaligtasan na itinuturo ng autentikong kasulatang tiyak na nagmula sa Panginoong tagapaglikha natin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول.